History of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Mahirap daw akayin sa Panginoon ang mga taong mayayaman. Maaaring tama ang pangungusap na ito sapagkat madalas ang pansin ng mayamang tao ay sa pera. Ngunit alam mo bang mayroong mayamang tao na nahikayat sa pananampalataya at gumawa ng malaking sakripisyo para sa mga apostol? Siya si Jason. Buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa 17 kabanata ng Gawa, 1 hanggang 21 talata. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal na aklat ng Panginoon. Ang 17 kabanata ng mga Gawa, ito ay nagpapahayag ng ministeryo ni Pablo sa 3 bayan. Makikita natin kung papaano tumugon ang mga tao sa salita ng Diyos. Hindi tayo binigyan ni Lucas ng malinaw na detalye tungkol sa bagay na ito. Subalit pag-aaralan natin ang 3 magkakaibang reaksyon ng mga tao sa salita ng Diyos. Samantalang pinag-aaralan natin ang 3 magkakaibang reaksyon, mapapansin natin ang pagkakaiba sa ating makabagong sanlibutan tungkol sa magandang pagkakaunawa ng pagpapatotoo para kay Kristo Jesus sa panahon natin ngayon. At sa pagkakataong ito ay tunghayan natin ang ministeryo nila Pablo at ang kanyang mga kasama sa Tesalonica. Talata 1 ng Gawa 17. Nang nakaraan na sina Pablo at sila sa Amphipolis at sa Apolonia, ay nakarating sila sa Tesalonica kung saan ay may isang sinagoga ng mga Hudyo. Tulad ng dati niyang ginagawa, ginagamit ni Apostol Pablo ang sinagoga na lugar ng pagtuturo at pangangaral upang makuha niya ang pansin ng mga tao. Sa pamamagitan nito ay makikilala niya ang mga matapat na Hudyo. Karamihan sa Hudyong ito ay naniniwala sa kanya. Subalit mayroon din namang Hudyo na hindi naniniwala sa kanya at pinagtutulakan siya ng mga Hintil, sapagkat karamihan sa mga Hintil ay mayroong paniniwala sa kanya. Dito nagsimula kung papaano nagkaroon ng lokal na simbahan na binubuo ng mga Hudyo at Hintil. Sa aking pagkakaalam, hindi sila nanatili sa 2 bayan ng Amphipolis at Apolonia sapagkat hindi binanggit tungkol sa kanyang gawain. Marahil walang sinagoga doon. Isa na naging patakaran ni Pablo sa pangangaral ay ang magpunta sa malalaking bayan at doon ay ang magiging sentro ng pangangaral ng Ebanghelyo. Alam ni Pablo na ang Tesalonica ay magandang lugar para sa gawain ng Panginoon, kaya doon sila nagtuloy. Hindi dahil ito ang kapital ng Macedonia, kundi ito ang sentro ng pangangalakal katulad ng Korinto. Talata 2 hanggang 4, at si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian, at sa loob ng 3 sabat ay nangatwiran sa kanila mula sa mga kasulatan, na ipinapaliwanag at pinatutunayan na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay. At sinabi, itong Jesus na aking ipinangangaral sa inyo ay siyang Kristo. Nahikayat ang ilan sa kanila at sumama kina Pablo at kay Silas. Gayun din ang napakaraming mga Griegong masisipag sa kabanalan at hindi kakaunting pangunahing babae. Mayroong 4 na katotohanan sa mga talatang ito. Ang ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang pakikipag-usap sa mga tao. Una, siya ay nangatwiran. Ang ibig sabihin, nakipagtalastasan siya sa kanilang mga katanungan at kasagutan. Pangalawa, nagpaliwanag. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa kasulatan. Pangatlo, pinatunayan niya na si Kristo Jesus na taga Nazareno ang Mesiyas. Maingat na ipinamalita ni Pablo ang tungkol sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, kung saan ito ang mensahe ng Ebanghelyo. Kung mapapansin ninyo, ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ang malimit na ipinangangaral ni Pedro at Pablo sa aklat ng mga Gawa. Subalit ngayon mapapansin natin, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay hindi na masyadong ginagamit sa mensahe ng mga mangangaral. Ang malimit na marinig natin ngayon ay ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kung pag-aaralan nating mabuti ang aklat ng Gawa, makikita natin ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ni Kristo Jesus.
para sa mga mananampalataya. Tinatawag nila itong pagpapatotoo sa muling pagkabuhay. Sinunod ni Pablo ang kaugalian niyang pangangaral sa sinagoga. Naroon siya ng 3 araw ng Sabat. Nangangahulugan na hindi siya nagtagal doon. 3 linggo lamang siyang nanatili roon. Subalit sa maikling panahon ay nagawa niya ang kanyang mga gawain. Ang mga mananampalataya ay lumapit at sumamba kay Kristo. Naitatag rin doon ang mga lokal na iglesia. Si Pablo ay nangaral sa kanila ng maikling panahon lamang. Subalit naipahayag naman niya ng mabuti ang salita ng Diyos. Kasama na rito ang pagpapahayag ng doktrina ng panlalamig sa pananampalataya. Malalaman natin ito sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika. Ito ang unang liham na isinulat ni Pablo. Ang iba sa kanila ay nahikayat na sumama at maniwala sa kanila. Subalit hindi sila tinanggap at pinaniwalaan ng iba. Malimit rin itong nangyayari sa mga lingkod na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Merong naniniwala at meron din namang hindi. Minsan, mas kokonti pa ang naniniwala kaysa hindi naniniwala. Subalit, ang nakatutuwa dito, mas marami ang mga kababaihang naroon ang lumapit sa Panginoon. Kapansin-pansin na karamihan sa mga kababaihan ay masisipag sa gawain ng Diyos. Talata 5, subalit dahil sa inggit, ang mga Hudyo ay nagsama ng ilang masasamang tao mula sa pamilihan at nang makapagtipon sila ng maraming tao ay ginulo nila ang lungsod. Nilusob nila ang bahay ni Jason sa kagustuhang maiharap sina Pablo at Silas sa mga tao. Ang kagalakang nito ay hindi nagbunga ng maganda sa ibang tao sapagkat nagkaroon ng inggit ang mga Hudyo kaya sila nanggulo. Hinanap nila sina Pablo at Silas, subalit nang hindi nila matagpuan, kinuha nila si Jason at siya ang dinakip. Ganito po ang sinasabi sa ika-6 na talata. Nang sila'y hindi nila natagpuan, kanilang kinaladkad si Jason at ang ilang kapatid sa harap ng mga pinuno ng lungsod na ipinagsisigawan. Ang mga taong ito na nanggugulo ay dumating din dito. Mayroong kaguluhan na naganap dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ang ating bansa ay punong-puno ng pagkukunwari. Sinasabi natin na ang ating bansa ay Kristiyanong bansa. Dito sa malayong silangan na ang pamahalaan mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas ay nagsasabing sila ay mga Kristiyano. Ngunit ano ba ang nakita nating pag-uugali ng marami sa kanila? Lalo na nitong nakaraang halalan, kailangan nating bumalik sa salita ng Diyos. Ito ang tunay na saligan ng buhay Kristiyano. Talata 7 hanggang 9, at tinanggap sila ni Jason. Lahat sila ay kumikilos laban sa mga utos ni Cesar at sinasabi nilang may ibang hari na ang pangalan ay Jesus. Nang sila ay makakuha ng piyansa mula kay Jason at sa iba pa, ay kanilang pinakawalan sila. Ang paghahari ng Panginoong Hesukristo ay hindi katulad ng pamamahala ng sanlibutan ito. Ang kanyang sandata ay katotohanan at ang pag-ibig, siya ang nagdadala ng kapayapaan. Roma 5:8, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Walang itinangi ang Panginoon, kusa niyang ipinagkaloob ang kanyang buhay para sa lahat. Talata 8, ang napakaraming tao at ang mga pinuno ng lungsod ay naligalig ng kanilang marinig ang mga bagay na ito. Dahil sa kaguluhang nagaganap sa Tesalonika, pinaalis sila ng mga kapatiran na nagmamalasakit. Talata 10, nang gabing iyon ay agad na pinaalis ng mga kapatid sina Pablo at Silas patungo sa Berea. Nang dumating sila roon, pumasok sila sa sinagoga ng mga Hudyo. Umalis sila Pablo at Silas sa bayang iyon at nagtungo sa Berea na 45 milya ang layo mula sa bayang Tesalonika. Kung ito ay sa kilometro, marahil humigit kumulang na 65 kilometro ang layo ng Tesalonika sa Berea. Talata 11, ngayon ang mga ito ay higit na mararangal kaysa sa mga taga-Tesalonika sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Ang mga taong ito ay kakaiba sa unang bayan na kanilang pinuntahan sapagkat sila ay mga makatwiran, sapagkat sinasadiksik nila ang kasulatan. Araw-araw, nagtutungo sila roon upang mapanatili ang gawain sa Berea. Walang gaanong sinabi tungkol sa iglesia sa Berea, subalit nakakatuwang malaman na lumago at lumakas bagamat may pag-uusig. Ang problema ngayon sa ating mga simbahan sapagkat ang mga nasa loob ng simbahan mismo ang mga problema.
Nagalak si Pablo nang makita niya ang mga tao na tumanggap sa salita ng Diyos. Sa unang Tesalonica 2:13, kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Sa pamamagitan ng mga mananampalataya sa Berea, napalakas ang loob ni Pablo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Magandang halimbawa ang ipinakita ng mga mananampalataya sa Berea. Sinisiyasat nila ang salita ng Diyos araw-araw upang alamin ang katotohanan at ipamuhay ang kanilang naririnig mula sa mga kasulatan. Talata 12, kaya marami sa kanila ang nanampalataya kasama ang maraming babaeng Griego at mga pangunahing lalaki. Ginamit ng Diyos ang kanyang salita at marami ang mananampalataya kay Kristo, mga kababaihan at kalalakihan. Talata 13, subalit ang malaman ng mga Hudyong taga-Tesalonika na ang salita ng Diyos ay ipinangaral din ni Pablo sa Berea, sila ay nagpunta rin doon upang guluhin at sulsulan ang maraming tao. Muli na namang umatake si Satanas upang hadlangan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Nagpadala ng mga kaaway sa lugar na iyon. Ang mga hindi mananampalataya na mga Hudyo ay nagtungo roon upang sila ay guluhin. Talata 14 hanggang 15, at agad na isinugo ng mga kapatid si Pablo paalis hanggang sa dagat. Ngunit nanatili roon sila Silas at Timoteo. Si Pablo ay dinala ng mga naghatid sa kanya hanggang sa Atenas, at nang matanggap na nila ang utos at upang sina Silas at Timoteo ay sumama sa kanya sa lalong madaling panahon, sila ay kanila nang iniwan. Muling nilisan ni Pablo ang lumalagong gawain sa Berea dahil sa pag-uusig na ginawa ng mga hindi mananampalataya. Kinakailangan lisanin ni Pablo ang mga taong napamahal na sa kanya dahil sa mga pag-uusig na iyon. Talata 16, samantalang sila ay hinihintay ni Pablo sa Atenas, siya ay labis na nanlumo nang makita niya na ang lungsod ay puno ng mga Diyos-Diyusan. Si Pablo ay nagtungo sa Atenas, hinihintay niya roon sina Silas at Timoteo. Marahil, inutusan niya ang dalawa sa Tesalonika upang dalawin ng iglesia roon kung lumalago at alamin ang kalagayan ng mga mananampalataya sa Berea. Talata 17, kaya't sa sinagoga nakipagtalo siya sa mga Hudyo at sa mga taong masisipag sa kabanalan at sa pamilihan sa araw-araw sa mga nagkataong naroroon. Ang kultura at edukasyon sa Atenas ay itinuturing na maunlad. Mayroon silang malaki at magagandang gusali at mga paaralan, subalit hindi masyadong nakilala at natanyag. Ang bayan ng Atenas ay puno ng mga Diyos-Diyusan. Talata 18, ilan sa mga pilosopong Epikuryo at Estoiko ang nakipagtalo rin sa kanya, at sinabi ng ilan, anong naisabihin ng madaldal na ito? Sinabi ng iba, parang siya ay isang tagapagbalita ng mga ibang Diyos sapagkat ipinangangaral niya si Jesus at ang pagkabuhay. Ang bayang ito ay nagtalaga ng mga pilosopo. Si Pablo ay humarap sa mga pilosopong Epikuryo at Estoiko na nakipagtalo sa kanya. Ang mga Epikuryo ay naniniwala na kailangan sundin ang hilig ng laman. Kung nais ng laman na uminom ng alak, sa kanyang pagkakaalam, walang masama roon. Naniniwala sila na walang masama sa pagsunod sa mga pita ng laman. Subalit ito naman ang kabaliktaran sa paniniwala ng mga Estoiko. Ang mga Estoiko ay hindi naniniwala na kailangang ibigay ang mga nais ng laman. Sila ay hindi sang-ayon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Naniniwala sila na kailangan ng katawan ang disiplina at pagpipigil sa sarili. Ang mga Epikuryo ay naniniwala na kailangang magsaya ka lang sa buhay. Subalit ang mga Estoiko naman, pagtiisan mo ang iyong buhay. Subalit ang dalawang ito ay nakinig sa pagpapaliwanag ni Pablo kung papaano sila magkakaroon ng pananampalataya at paniniwala sa muling pagkabuhay ng anak ng Diyos. Maraming sinabi si Pablo sa paksang ito, kaya marahil tinawag siya na madaldal. Talata 19, siya'y kinuha nila at dinala sa Areopago at tinanong, maaari ba naming malaman kung ano itong bagong aral na sinasabi mo? Ang mga tagapagpayo ng Areopago ay may karapatang pakinggan ang mga relihiyoso at edukado ng bayan, kaya sila ay dinala sa Areopago upang imbestigahan ang bagong aral na kanilang narinig.
si Pablo ay wala sa harap ng paghahatol. Inanyayahan siya ng mga tagapayo na ipaliwanag kung ano ang sinasabi niya sa harap ng mga tao. Ganun pa man, nagpapatuloy sa pakikinig ng mga bagong kaalaman. Kaya't si Pablo ay naghatid ng bagong kaalaman sa mga taga-Atenas. May tuturing namang ang mga taga-Atenas sa mga bagay na espiritual, sapagkat sila ay walang nalalaman tungkol sa salita ng Diyos. Ang pinakamahirap tumanggap ng salita ng Diyos ay ang mga miyembro ng simbahan, sapagkat sa palagay nila, hindi nila kailangan ito. Ang akala nila, ang salita ng Diyos ay para lamang sa mga makasalanan. Ang mga miyembro ng simbahan nagsasabing Kristiyano ay nangangailangan din ng salita ng Panginoon upang lumago ang kanilang pananampalataya. Talata 20-1, sapagkat naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tainga, kaya't ibig naming malaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito. Lahat ng mga Atenas at mga dayuhang naninirahan doon ay walang pinagugugulan ng panahon, kundi ang mag-usap o makinig ng mga bagong bagay. Nakapakinig na ba kayo ng mga talk show? Di ba ang mga tagapakinig ay nananabik na magtamo ng mga bagong kaalaman? Ang mga nagsasalita ay nagsisikap na makapagbahagi ng mga kaalaman. Si Pablo ay mahusay pagdating sa pakikipag-usap at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ipinahayag niya ang nais malaman ng mga tao tungkol sa banal na kasulatan. Itinuro niya kung sino ang tunay at buhay na Diyos. Nagtapos siya sa pang-personal na pagsasagawa ng mensahe tungkol sa Diyos. Iniwan siya ng mga tagapayo na ayaw maniwala, ngunit ang iba sa kanila ay nagpasyang maniwala at manampalataya sa Panginoong Hesukristo. Talata 22-3, kaya tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, mga lalaking taga-Atenas, napapansin ko na sa lahat ng bagay kayo'y lubhang relihiyoso, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba ay nakatagpo din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang di kilalang Diyos, kaya't ang sinasamba ninyo na hindi kilala ay siyang ipinapahayag ko sa inyo. Pansinin ninyo, hindi binanggit dito na si Pablo ay nagtungo sa sinagoga, sapagkat walang sinagoga na maaari niyang puntahan sa Atenas. Binanggit niya ang mga kalalakihan sapagkat sila ang mga relihiyoso. Sa katunayan, meron silang dambana para sa kanilang mga Diyos-Diyusan at sa hindi kilalang Diyos. Subalit kung hindi nila kilala ang kanilang Diyos, papaano nila ito sinasamba? O papaano sila tinutulungan ng kanilang Diyos na hindi nila kilala? Kaya't sa pagkakataong ito, pinakilala sa kanila ni Pablo ang Panginoon na hindi nila kilala ang tunay at buhay na Diyos. Ito ang naging paksa ng kanyang mensahe. Nais ni Pablo na ipakilala sa kanilang lahat ang Panginoong Diyos na hindi nila nakikilala. Kung minsan ay naririnig ko na sinasabi ng mga tao, bakit kailangan nating magpadala ng mga misyonero sa ibang bansa? Ang mga iyon ay mayroon ng mga relihiyon. Parang katulad din ni Pablo, bakit kailangan pa niyang magpunta at mangaral sa Atenas o sa ibang lugar? Kaya't maaaring nagtatanong at nagtataka ang mga taga doon. Sino ka? Bakit ka naririto? Mayroon silang sariling relihiyon. Marahil mayroong magandang kasagutan si Apostol Pablo sapagkat marami silang kinikilalang Diyos. Mga kaibigan, kailangan nating tanggapin ang mabuting balita mula sa Diyos sapagkat kung wala tayo kay Kristo, tulad natin ay tupang ligaw, walang direksyon ng buhay. Kailangan nating kilalanin ang kadakilaan ng Diyos. Sa susunod nating pag-aaral, makikita natin ang kadakilaan ng Diyos bilang manlilikha, bilang tagapamahala at bilang tagapagligtas. Sa oras na ito mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito
sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 may ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreyo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo 9:14. Ngunit nadihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, sapagkat binigyan mo po kami ng pagkakataon upang pag-aralan at pagbulayan ang iyong salita, at muli, ito po ay nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next